Ito ay isang mundong puno ng mga halimaw na kumakain ng tao. Kinain ng halimaw ang kalahati ng katawan ng pangunahing karakter, at nang magising siyang muli, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatira sa katawan ng kanyang kapatid na babae. Mula sa araw na iyon, siya ay nagkaroon ng kakaibang proclivities, madalas na hawakan ang kanyang katawan sa gabi, at nahihiyang nakatitig sa kanyang katawan kapag naliligo. Upang matuklasan ang sikreto ng kanyang katawan, kailangan niyang alamin kung ano ang nangyari noong siya ay nakoma. Ang mundong ito ay nahahati sa dalawang bahagi ng pader. Sa labas ng pader ay isang mundong pinamumunuan ng mga halimaw, at ang bawat paligid ay nawasak na. Sa mundong walang batas, kailangang harapin ng mga tao ang krisis ng kakulangan sa pagkain at iwasang salakayin ng iba. Ang mundo sa loob ng pader ay ang heaven na inaasam ng lahat. Sinasabing ang heaven ay may masaganang pagkain at magandang kapaligiran, at ang mga tao rito ay namumuhay ng masaya. Dito magsisimula ang kwento ngayon. Isang batang babae na nagngangalang Mimihaim ang nagsabi sa isang bata na nagngangalang Tokyo na magkakaroon ng pagsusulit sa paaralan ngayon. Si Tokyo ay hindi naniniwala sa kanyang mga salita, dahil kung talagang may pagsusulit, aabisuhan sila ng paaralan ng maaga. Sa hindi inaasahan, sa susunod na sandali, nagkatotoo ang mga salita ni Mimihaim, at talagang inaabisuhan ng paaralan na magkakaroon ng pansamantalang pagsusulit. Sa panahon ng pagsusulit, may nakitang kakaibang tanong si Tokyo sa screen. Sabi nito, gusto mo bang lumabas? Ang tanong ay mabilis na nawala, at naisip ni Tokyo na mali niya itong nabasa. Nang matapos ang pagsusulit, nagtataka si Tokyo kung paano nalaman ni Mimihaim ang oras ng pagsusulit ng maaga, at ipinahiwatig niya na ito ay kanyang kutob lamang. Sinabi sa kanya ni Tokyo ang kakaibang tanong na nakita niya sa pagsusulit. Nang marinig ito, dinala ni Mimihaim si Tokyo sa dingding, na sinasabi na mayroon siyang kutob na may ibang mundo sa labas ng dingding. Kamakailan lamang, kapag naisip niya ito, dalawang figure ang lumilitaw sa kanyang isipan na ang isa ay kamukhang-kamukha ni Tokyo. Dito lumaki si Tokyo, at iniisip niya ang napapaderen na lugar bilang buong mundo. Ngunit pagkatapos makinig sa sinabi ni Mimihaim, nahuhulog siya sa malalim na pag-iisip, at dumaranas din ng insomnia sa gabi. Kaya't muli siyang lumapit sa dingding, ngunit natagpuan lamang ng prinsipal. Tinanong ni Tokyo ang tanong dahil sa pag-usisa, mayroon ba talagang ibang mundo sa labas ng pader? Iniisip ng punong guro na malalaman ni Tokyo ang katotohanan sa lalong madaling panahon, kaya sinabi niya kay Tokyo na mayroon ngang mundo sa labas ng pader, ngunit ito ay isang maduming mundo na maraming pangit na halimaw. Ang eksena ay lumipat sa labas ng mundo, 15 taon na ang nakalilipas, isang hindi pa naganap na sakuna ang tumama sa mundo, na nag-iwan dito na wasak. Naglalakad ang batang lalaki at babae sa kalsada. Ang mas nakatatanda na babae ay nagngangalang Kiruko, at ang nakababatang lalaki ay pinangalan ng Maru. Sa kanilang pag-uusap, nalaman nating hinahanap nila ang heaven, ngunit hindi nila alam kung saan ito eksakto. Nakapagtataka, ang kapatid na si Maru ay kamukhang-kamukha ni Tokyo. Ilang araw nang hindi kumakain ang dalawa, kaya nang nakakita sila ng bahay na nakalock ng mabuti ang pinto, inaasahan nilang may makikita silang mga gamit sa loob. Tamang-tama, nakakita sila ng kumpletong toilet paper pagkatapos pumasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana, at masayang binubunot ni Kiruko ang mga damo sa banyo. Matagal na siyang hindi nakakagamit ng palikuran. Sira na nga lang ang pinto ng banyo kaya aksidenteng nakita ni Maru si Kiruko sa inidoro na ikinagalit nito. Ang dalawa ay nagpatuloy sa paggalugad sa bahay na umaasang makakahanap ng makakain, ngunit tanging mga kalansay ng mag-asawa, na namatay nang magkahawak ang kanilang mga kamay. Tila namatay sa gutom ang dalawa, ibig sabihin ay walang pagkain sa bahay. Sa kabutihang palad, sa lalong madaling panahon nakahanap sila ng ilang mga lata sa ibang bahay, at bagaman hindi magaling magluto si Kiruko, may napasok sila sa kanilang tiyan. Kinabukasan, hindi nagtagal pagkatapos ng paglabas, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga bastos. Sa isang mundo na walang legal na paghihigpit, ang mga batang babae ay magiging lubhang miserable kung sila ay mahuli ng mga ito. Agad na nakipaglaban si Maru sa mga ruffians na ito, at makikita na siya ay sanay at maliksi dahil ang ilang ruffians ay walang laban sa kanya. Sa sandaling iyon, naglabas si Kiruko ng isang espesyal na pistol at nagpaputok ng laser beam, na direktang tinutunaw ang poste ng telegrapo sa gilid. Nang makita ito, agad na itinaas ng mga ruffian ang kanilang mga kamay bilang pagsuko. Nagtanong si Kiruko tungkol sa heaven mula sa kanila, na nalaman ang tungkol sa isang lugar na puno ng mga kamatis, na tinatawag na heaven ng mga mahilig sa kamatis, at nagpasya si Kiruko na bisitahin ang lugar na iyon. Pagkatapos ay binyantaan ni Kiruko ang mga ruffians na ibigay ang isang baterya, at nang makita nilang inilagay ni Kiruko ang baterya sa ilalim ng pistol, napagtanto nila na ang pistol ay wala ng enerhiya kanina. Kahit galit, napapanood lang nila si Kiruko at Maru na umalis. Sa kanilang paglalakbay, pinag-uusapan ni Kiruko at Maru ang kanilang edad. Sinabi ni Maru na siya ay 15 taong gulang, habang si Kiruko ay hindi sigurado sa kanyang edad, sinasabi lamang na siya ay nasa 20. Hindi nagtagal, napadpad sila sa isang hotel na tumatakbo pa rin.
Sa isang gumuhong mundo, walang silbi ang pera, kaya nagbigay si Kiruko ng ilang baterya sa hostess upang ipakita ang pasasalamat sa kanyang pagtanggap sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Kiruko kung ang babaeng hostess ay may anumang impormasyon tungkol sa Heaven, kasama ang pagpapakita ng mga larawan ng dalawang lalaki, umaasa na alam ang kanilang kinaroroonan dahil ang dalawang lalaki ay mahalaga kay Kiruko. Gayunpaman, walang alam ang hostess tungkol sa mga lalaki o Heaven. Hindi naman nabigo si Kiruko sa sagot, pinapasok lang si Maru sa kwarto at sa wakas ay nakaligo na rin sila sa hot bath. Kakaiba, nang makita ni Kiruko ang kanyang sarili na hubad na katawan na puno ng mga galos sa salamin, medyo nahihiya siya. Nang maglaon, sa pakikipag-chat sa hostess, nalaman nila na may mga mapanganib na halimaw na lumilitaw sa gabi. Sa halip na matakot, nagpakita si Kiruko ng ilang excitement, na sinasabi na mayroon siyang isang espesyal na pistol na maaaring bumaril sa mga halimaw, ngunit nakita lamang ang isang biglaang malungkot na ekspresyon sa mukha ng hostess. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa normal at naghanda ng hapunan para sa kanila. Habang kumakain, pinaalalahanan ng hostess sina Maru at Kiruko na hindi magandang bagay para sa magkapatid na magkaroon ng anak. Agad na namula ang dalawa, at mabilis na ipinaliwanag ni Kiruko na hindi sila magkapatid ni Maru, lalo pat wala siyang interes sa kanya, at isa lang siyang bodyguard na kinuha ni Maru sa Tokyo. Nang maalis ang hindi pagkakaunawaan, bumalik sina Kiruko at Maru sa kanilang silid upang magpahinga. Medyo nagalit si Maru nang malaman na walang interes si Kiruko sa kanya. Mukhang may crush siya kay Kiruko. Nang makita kung paano tumugon si Maru sa kanyang sinabi, sinubukan ni Kiruko na aliwin siya, ngunit nakatulog lang siya bago siya makapagsalita. Marami pala ang dinagdag na pampatulog ng hostess sa kinain nila. Samantala, nakita natin ang hostess na kumuha ng shotgun, at isang nakakatakot na higanteng kakaibang ibon ang lumipad patungo sa hotel. Nang tuluyang magising si Kiruko, nakakita siya ng isang halimaw na kumakain ng tao sa labas ng bintana, at mabilis niyang ginising si Maru. Lumabas ng silid ang dalawa na may dalang mga sandata, at uminom ng tubig para matunaw ang mga pampatulog sa kanilang katawan. Sa sandaling iyon, natuklasan sila ng hostess, na hinihiling sa kanila na bumalik. Hinulaan ni Kiruko na sinusubukan ng hostess na ilayo sila sa halimaw kaya't idinagdag niya ang mga pampatulog sa kanilang pagkain. Sa sandaling ito, muling nagpakita ang higanteng ibon. Mabilis itong hinabol ni Kiruko at Maru. Ang napakalaking halimaw na ito ay mukhang nakakatakot. Wala itong ulo, ngunit may isang napakatalam na latigo na madaling makaputol sa katawan ng tao. Dahil sanay na sa labanan, sina Kiruko at Maru ay pinapanatili ang halimaw sa disadvantage. Nang malapit na itong mapatay ni Kiruko, hinaranggan ng hostess ang daan at sumigaw, "Ito ang anak ko." Noon pala, kinain ng halimaw ang anak ng hostess, at naisip niyang simula nang pumasok ang anak niya sa katawan ng ibon, anak na niya ang ibon. Sinabi niya kina Kiruko at Maru na hindi siya sasaktan ng kakaibang ibon at tinulungan pa siyang itaboy ang iba pang mga halimaw hindi pa nagtagal. Nang maniwala si Kiruko sa sinabi ng hostess at ibinaba ang kanyang sandata, direktang pinutol ng halimaw ang hostess gamit ang latigo nito, at pagkatapos ay kinain siya. Ang eksenang ito ay ikinagalit ng dalawa. Pinunasan ni Maru ang mga luha ni Kiruko, at pagkatapos ay sumugod sa halimaw gamit ang lahat ng kanyang lakas upang ipasok ang kanyang braso sa katawan nito, na direktang dumurog sa puso nito. Tila may kapangyarihan si Maru na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Sa pagtatapos ng labanan, nagpatuloy sina Kiruko at Maru sa kanilang paglalakbay ng maaga kinaumagahan. Nagdadalamati sila na baka nagsasabi ng totoo ang hostess. Sa simula pa lang, namana ng halimaw ang personalidad ng kanyang anak at ilang beses siyang pinrotektahan. Ito ay isang halimaw kung tutuusin, at sa huli, manghuhuli at kakain pa rin ito ng mga tao, na dahilan kaya nawasak ang sangkatauhan, kung hindi, ang mundo ay hindi mahuhulog sa ganoong nakakatakot na sitwasyon. Wala silang ganang pag-usapan ang paksang ito habang sinusunod lang ang mga pahiwatig na ibinigay ng mga ruffians para mahanap ang Heaven. Matapos ang mahabang paglalakbay, natuklasan nila ang isang lupang sakahan, na inaakala nilang Heaven na puno ng mga kamatis. Noon lang, tinanong ni Kiruko si Maru kung ano ang layunin niya sa pagpunta sa Heaven. Si Maru ay naglabas ng isang kahon, at ayon sa kanya, may humiling sa kanya na pumunta sa Heaven upang hanapin ang kamukha niya, at pagkatapos ay iturok ang gamot sa kahon sa kanyang katawan, upang siya ay makapagligtas ng maraming tao. Nang marinig ito, si Kiruko ay nahuli sa isang alaala kung saan nakiusap sa kanya ang isang malubhang na sugatan na babae na ihatid si Maru sa Heaven. Pagkatapos ay natuklasan sila ng mga kalapit na magsasaka, na masigla ang pakikitungo sa kanila bilang mga bata. Mula sa mga taga roon, nalaman nila na pagkatapos ng sakuna, muling itinayo ng mga taga-nayon ang kanilang sariling bayan, unang nagtanim ng maraming kamatis at kalaunan ay iba pang pananim. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ito tinawag na Heaven ng mga kamatis. Dahil ang mga taga-nayon dito ay hindi kailanman nagpapakita ng anumang pagkagulat nang nakita nila si Maru, naniniwala si Kiruko na walang katulad niya, kaya hindi ito ang Heaven na hinahanap ni Maru. Sa pag-iisip, medyo nadismaya ang dalawa.
Biglang, nakita ni Maru ang isang kahon na may marka, at ang marka ay tila kapareho ng nasa pistol ni Kiruko. Pagkatapos ay iniisip nila na ang espesyal na pistol ay hindi dapat produkto ng mundong ito, ngunit maaaring nauugnay sa misteryosong heaven. Nagtataka ang dalawa kung paano dumating ang kahon, ngunit alam lang ng taga-Nayo na ginagamit ito sa paghawak ng mga supply kapag nakikipagkalakalan sa Tokyo. Dahil wala silang mahanap na clue sa heaven, nagpasya silang bumalik sa Tokyo sa pamamagitan ng dagat. Sa bangka, nagdadalamati si Maru na dahil hindi na matagpuan ang heaven, gusto niyang magsaka kasama si Kiruko sa buong buhay niya. Naglakas loob si Maru na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Kiruko at hinalikan siya. Pinilit ni Kiruko na itulak si Maru palayo, at pagkatapos ay seryoso niyang ibinunyag ang kanyang sikreto kay Maru. Bagamat babae ang katawan niya, lalaki naman ang utak niya kaya lalaki talaga siya. Ang kanyang mga salita ay tila hindi kapanipaniwala, ngunit ito ang katotohanan. Habang sinisimula ni Kiruko na ibunyag ang kanyang nakaraan, ibinalik tayo sa nakalipas na 5 taon. Lumipas ang 10 taon pagkatapos ng sakuna, at ang mga tao ay unti-unting umangkop sa pagkakaroon ng mga halimaw na kumakain ng tao, na nagsimulang muling itayo ang kanilang mga tahanan. Nawalan ng mga magulang ang magkapatid na Kiriko at Haruki, na naging mga ulila. Pagkatapos ay nakahanap sila ng isang komunidad ng tao, lumipat sa orphanage dito, at namuhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa industriya ng electro-kart racing. Si Kiriko ay isang magkakarera at regular na nakikipagkompetensya sa iba't ibang karera, na sumusuporta sa mga bata sa bahay ampunan at sa kanyang kapatid sa kanyang bonus. Upang mapanatiling tumatakbo ang karera, ang pinuno ng asosasyon ng karera ay kumuha ng maraming ulila bilang mga security guard, at si Haruki ay isa sa kanila. Isang araw, 2 gangster ang natagpuang palusot sa arena na may mga peking ticket, at si Haruki ay pinabagsak ng 2 gangster nang sinubukan niyang arestuhin sila. Pagkatapos ng sakuna, mahirap para sa mga batas ng mundong ito na magbigkis sa sangkatauhan. Nang papatayin na ng 2 gangster si Haruki, isang lalaking nagngangalang Robin ang dumating sa tamang oras upang iligtas siya at talunin ng mga gangster. Pagkatapos nito, sinabi ni Robin kay Haruki na kapag nakikipaglaban, hindi niya maaaring titigan ang kaaway, ngunit dapat niyang obserbahan ang kanyang paligid at gamitin ang lahat ng mga tool na magagamit niya. Pagkatapos ay iniwan niya ang kredito sa paghuli ng 2 gangster kay Haruki, na maaaring makatanggap ng gantimpala. Si Robin ay medyo mas matanda kay Haruki, at madalas siyang nag-aalaga pati na rin ang iba pang mga bata sa orphanage. Kaya naman, labis siyang hinangaan ni Haruki. Nakuha ang gantimpala, masayang bumalik si Haruki sa orphanage, kung saan may ilang mga ulila na kasing edad niya, at habang nag-chit-chat sila, bumalik si Kiriko mula sa isang karera. Nang hindi niya sinasadyang mabali ang kanyang braso, sinundan siya ng isang may balbas na doktor. Matapos magpahinga si Kiriko, isang bata sa eksena ang lihim na nagsabi kay Haruki na mas mabuting huwag niyang hayaang mapalapit si Kiriko sa doktor, na sinasabing lihim na nag-aaral ng mga halimaw na kumakain ng tao at nagsasagawa ng mga eksperimento sa tao, ayon sa investigasyon ni Robin. Sa gabi, habang natutulog si Haruki, napansin niyang nilalamig si Kiriko, at pinakiusapan niya itong matulog sa kanya. Noong ginawa talaga ito ni Kiriko, medyo nahihiya si Haruki. Sa sandaling ito, may ingay sa ibaba. Ito pala ay isang halimaw na kumakain ng tao ang natagpuan sa kapitbahayan na ito, at isang grupo ng mga lalaki ang malapit ng makipaglaban dito. Sumunod din si Haruki na may dalang baril na gawa ng sarili niya. Lumipat ang eksena sa pagsasanay ni Haruki sa kanyang mga kasanayan sa pagbaril. Napatay na pala ang halimaw, ngunit galit na galit si Robin sa pagsali ni Haruki sa laban. Nawala sa kanya ang kanyang kapatid na babae na nasa edad ni Haruki nang mangyari ang sakuna, kaya mas bibigyan niya ng pansin at pangangalaga si Haruki, umaasang mapanatili siyang ligtas. Noon lang, napansin ni Haruki na halos 3:00 na, at nagmamadali siyang manood ng karera ng kanyang kapatid. Upang mas mahusay na pagmasdan ang track ng karera, inilabas niya ang kanyang binocular upang panuurin ang laro, ngunit nakakita lamang ng isang transparent na halimaw na lumilitaw sa dulo ng track. Sisigaw na sana siya para humingi ng tulong, ngunit nagsimula na ang karera, at ang hiyawan ng mga tao sa pinangyarihan ay napakalakas na walang nakakarinig sa kanyang boses. Sa pag-iisip na aabutin lang ng ilang minuto ng kanyang kapatid na babae bago makarating sa dulong linya, alam niyang huli na para ipaalam sa iba. Kaya kinuha niya ang kanyang baril, nagmamadaling pumunta sa lugar kung saan lumitaw ang halimaw. Nang makaharap ang halimaw, binaril niya ito ng marahas, ngunit nalaman lamang na malakas ang depensa ng halimaw at hindi nasaktan. Pagkatapos ay inilabas ng matapang na bata ang kanyang punyal at sinugod ang halimaw. Gayunpaman, hindi lamang niya sinaktan ang halimaw, ngunit siya ay naipit nito at hindi makawala. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating si Kiriko sa dulong track, kung saan napansin niya ang isang halimaw na kumakain ng tao. Mabilis siyang huminto at nagpaalam sa racer sa likod para humingi ng tulong. Nang siya ay aalis na, nakita niya si Haruki na nakahawak sa bibig ng halimaw. Agad na bumagsak si Kiriko. Sinigaw niya ang pangalan ni Haruki, itinaboy ang kanyang cart sa halimaw,
at inagaw ang katawan ni Haruki mula sa halimaw. Marahil ay busog na ang halimaw, kaya hindi siya nito inatake at umalis. Nakalulungkot, kalahati na lang ng katawan ni Haruki ang natira. Sa pag-aakalang malapit ng mamatay ang kanyang kapatid, napuno ang isipan ni Kiriko ng kanilang nakaraan, at hindi napigilan ng kanyang mga luha ang pag-agos. Sa sandaling ito, lumipat ang eksena. Parang may nag-o-opere kay Haruki. Nadama niya na siya ay nasa isang bangungot, kung saan ang kanyang pinakamamahal na kapatid na babae ay nawala, habang siya ay nahuli ng halimaw. Sa oras na tuluyang nagising si Haruki, nasa hospital bed na siya. Kinaladkad niya ang pagod niyang katawan palabas ng ward. Nang makita niya ang hitsura niya sa salamin, bigla siyang nawala ng kontrol. Hindi siya makapaniwala na nagbago siya at naging si Kiriko, sumisigaw na gusto niyang makita ang kanyang kapatid. Mabilis na humakbang ang mga doktor para turukan siya ng tranquilizer. Naisip ng mga nurse na hindi matatanggap ni Kiriko ang pagkawala ng kanyang kapatid, ngunit pinaniniwalaan niya ang kanyang sarili bilang si Haruki. Sa sandaling ito, huminahon na si Haruki, at tinanong niya sila kung ano ang nangyari matapos siyang makoma. Ibinunyag ng mga nurse kay Kiriko, na talagang si Haruki, na nang siya at ang kanyang kapatid na lalaki ay ipinadala sa ospital, pareho silang kritikal. Ang may balbas na doktor ang nagsagawa ng operasyon, na nagbigay buhay sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, namatay ang kanyang kapatid, at umalis ang doktor pagkatapos ng operasyon. Medyo natarante si Haruki. Naalala niyang nakita niya ang kanyang kapatid na umiiyak ngunit tiyak na buhay bago siya nakoma. Paano siya naipadala sa ospital kasama niya? Alam ni Haruki na walang maniniwala na siya ay nasa katawan ng kanyang kapatid. Ngunit sigurado siyang siya si Haruki. Dahil nagdadalamati siya sa pagkawala ng kanyang kapatid na babae, at paminsan-minsan ay natutuwa sa pagmamana ng katawan ng kanyang kapatid sa gabi. Parang napaka-espesyal ng kanyang nararamdaman para sa kanyang kapatid. Nagpasya si Haruki na itago ang sikretong ito sa kanyang sarili, at 4 na buwan na ang lumipas nang ganap siyang gumaling. Pagkatapos, balak niyang umalis sa ospital para hanapin ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Naalala niya ang binanggit sa kanya ng isang ulila na iniimbestigahan ni Robin ang pagkakakilanlan ng may balbas na doktor, kaya binalak niyang puntahan si Robin para tingnan kung may makukuha siyang clue. Bumalik siya sa electro kart racing na lugar kung saan siya nagtrabaho, at sinabihan lamang ng mga tauhan doon na maaaring namatay na si Robin. Kamakailan lang pala ay may madalas na pagkawala sa kapitbahayan, at nawala rin si Robin habang iniimbestigahan ang issue. Nagmamadaling bumalik si Haruki sa bahay ampunan kung saan siya nakatira noon, nalaman niyang umalis na rin ang kanyang mga kasama. Isang lalaking nakatira sa malapit ang nagsabi sa kanya na ang mga bata ay nawala ng kanilang mga mapagkukunang pinansyal pagkatapos umalis sina Kiriko at Robin, kaya kailangan nilang lumipat sa ibang lugar, ngunit walang nakakaalam ng eksakto kung saan sila lumipat. Nabigo, bumalik si Haruki sa kanyang silid, humiga sa kama, at lumuha. Sa sandaling ito, naisip ni Haruki ang isang mahalagang punto. Hindi nakita ng mga tao rito ang bangkay ni Robin at walang tiyak na ebidensya na patay na si Robin. Baka may pinuntahan lang si Robin. Naniniwala siya na kung mahahanap niya si Robin o ang doktor, malalaman niya ang totoo. Sa makatuwid, nakita niya ang mga larawan ng dalawa, at pinalitan ang kanyang pangalan ng Kiriko. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang bodyguard, pinuprotektahan ang kanyang mga amo habang sinusundan sila kung saan-saan upang mahanap si Robin at ang doktor. Lumipas ang 4 na taon ng ganito hanggang sa makilala ni Kiriko si Maru. Ang hindi kapani-paniwalang nakaraan ni Kiriko ay nakagulat kay Maru, ngunit sa mundong puno ng mga halimaw, walang imposible. Kaya naniwala si Maru sa sinabi ni Kiriko. Kaya lang hindi niya alam kung dapat pa ba niyang tawaging sister si Kiriko. Kung paanong nag-aalala pa rin sila sa kung paano angkop na tawagin ng isa't isa, isang sigaw ang nanggaling sa isang lalaki sa malapit. Tumakbo sina Kiriko at Maru para tingnan at nagulat sila. Lumilitaw sa labas ng bangka ang isang nakakatakot na halimaw na isda na kumakain ng tao. Sa oras na ito, ang eksena ay lumipat sa heaven, kung saan ang isang batang lalaki na nagngangalang Kona ay nagpinta ng isang sanggol na may kakaibang mukha. Gustong-gusto ng isang batang babae ang painting, pinupuri ang kanyang pagpipinta na kakaiba ngunit maganda at nagtatanong kung maaari niyang ibigay ang painting na ito sa kanya. Natarante si Kona, hindi alam kung bakit kakaiba ang kanyang painting. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tokiya at kinuha ang babae. Sinabihan ni Tokiya ang babae na huwag laging humanap ng mali sa mga ipininta ni Kona, habang sinasagot naman ng babae na pinupuri niya ito at nakakita na siya ng mga totoong sanggol. Wala silang mukha. Nagtataka, sinundan ni Tokiya ang batang babae na nagngangalang Kuko sa labas, at sinabihan niya si Tokiya na sundan siya kung gusto niyang makita ang sanggol na walang mukha. Nang makitang tumango si Tokiya, dinala ni Kuko si Tokiya sa ilalim ng mataas na pader, at pagkatapos ay tumalon sa dingding. Ang kanyang mga paa ay maaaring dumikit sa anumang bagay, at umakyat siya sa isang vent sa dingding gamit ang superpower na ito. Nais din ni Tokiya na umakyat sa mataas na pader, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang superpower, kaya't maaari lamang siyang maghanap ng paraan upang makipagsabayan kay Kuko.
Kasabay nito, sinusubaybayan ng mga kamera sa Heaven ang lahat tungkol sa mga bata. Sa lalong madaling panahon ay ipinahayag mula sa pag-uusap ng dalawang miyembro ng kawani sa silid ng pagsubaybay na mayroong mga kamera saan man sa Heaven, at lahat ng tungkol sa mga bata ay hindi maaaring makatakas sa kanilang pansin. Pinag-aaralan ng mga tao dito ang mga galaw at pag-uugali ng mga batang ito, at ang mga batang ito ang kanilang mga eksperimento. Nakikita nila ang dalawang bata na magkayakap at naghahalikan, sa tingin nila ay napaka-interesante dahil hindi pa nila tinuruan ang mga batang ito tungkol sa pag-ibig. Sa sandaling ito, nakahanap si Tokyo ng isang makina, at sinasamantala ang katotohanan na ang makina ay maaaring gumalaw sa dingding, siya ay humakbang sa makina at umakyat. Kakaiba, ang monitor ay nakatutok na kay Tokyo, ngunit hindi siya nakikita sa screen ng pagsubaybay. Hindi nagtagal, sinundan ni Tokyo si Kuko sa pamamagitan ng ventilation duct patungo sa isang laboratorio. Maraming mga eksperimentong lalagyan na may maraming kakaibang sanggol sa loob. Wala silang mukha, at may mga kakaibang tentacles na tumutubo sa ibabang bahagi ng kanilang katawan. Nang makita ng isa sa mga sanggol si Tokyo, gumawa siya ng kilos ng pagyakap. Nagtataka na lumapit si Tokyo sa sanggol, at sa sandaling iyon, isang alarma na nagsasabing, nakadetect ng intruder, na tunog sa silid. Mabilis na tumalon si Kuko sa ventilation duct, ngunit si Tokyo ay walang katulad na talon gaya ni Kuko, at sa sobrang takot niya ay tumayo siya. Sa sandaling ito, pagkatapos marinig ang alarma, nagpadala ang mga kawani ng isang tao upang makita kung saan naganap ang panghihimasok. Gayunpaman, tulad noong nakaraan, hindi lumalabas si Tokyo sa screen ng pagsubaybay. Sa ngayon ay tulala pa rin si Tokyo, at si Kuko ay nagmamadaling sumigaw ng kanyang pangalan at tumakas habang hawak niya ang kanyang kamay. Pagkaalis nila, bumulong ang sanggol na nakipag-interact kay Tokyo, ng Tokyo. Tila naaalala ng kakaibang sanggol na ito si Tokyo. Susunod, tumalon ang eksena sa gilid ng prinsipal. May isang robot na nagngangalang Mina sa tabi ng punong guro, at ang kanyang katawan ay nag-uugnay sa lahat ng bagay sa Heaven. Mula sa kanilang pag-uusap, malalaman natin na ang Heaven ay parang katawan ni Mina, at nararamdaman niya ang lahat sa Heaven. Pero kahit siya ay hindi niya napansin na sumingit si Tokyo, kaya sa huli, ang principal ay maaari lamang mag-alarm ngayon bilang isang pagkakamali. Ngayon tapusin natin ang kwento sa Heaven at tumalon sa side ni Kiruko at Maru. Natuklasan ni Kiruko ang isang higanteng isda na kumakain ng tao sa barko. Ang kakaibang isda na ito ay may kakayahan na katulad ng kay Kuko, na may maraming braso ng tao sa katawan nito, at nakakagalaw ito ng mabilis habang nakadikit ang mga braso sa dingding. Bukod dito, maglulura ito ng mga pana ng tubig upang salakayin ang mga tao. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay natatakpan ito ng kakaibang plastik ng tubig, at kahit na ang pistol ni Kiruko ay hindi makakapinsala dito. Pansamantalang umatras si Kiruko at ang iba pa sa barko, at nalaman nila mula sa kapitan na ang barko ay hindi makakarating sa baybayin hanggang sa hindi bababa sa 30 minuto mamaya, ngunit kung ang kakaibang isda na ito ay patuloy na umaatake sa barko, ang katawan ng barko ay malamang na mawasak. Sa pamamagitan ng obserbasyon ngayon, nalaman ni Kiruko na ang kakaibang isda ay umaasa sa water film sa katawan nito upang dumikit sa dingding at ipagtanggol ang sarili, kaya nag-isip siya ng isang napakadelikadong paraan upang harapin ito, iyon ay, akayin ang isda sa barko at labanan ito. Bago pa maintindihan ni Maru ang plano ni Kiruko, tumakbo na si Kiruko sa deck para akitin ang atensyon ng isda. Nang maakit ang isda, desperadong tumakas sila ni Maru, na dinala ang isda sa isang lugar sa cabin kung saan nakasalansan ang mga kalakal. Sinubukan ni Maru na humanap ng labasan para tumakas, ngunit tiniyak ni Kiruko kay Maru na hindi niya kailangang gawin yon. Lumalabas na ang cabin na ito ay puno ng iba't ibang mga carton na kahon, na naglalaman ng hindi lamang iba't ibang mga gulay, kundi pati na rin ng maraming marijuana. Ang mga carton na kahon at marijuana na ito ay sumisipsip ng kahalumigmigan sa kakaibang isda, na ginagawang mawala ang water film sa kakaibang isda. Sa makatuwid, ang isda ay nagiging isang ordinaryong higanteng isda. Matapos maalis ang banta, hiniling ni Kiruko kay Maru na patayin ito. Nang ilapat ni Maru ang kanyang kamay sa kakaibang isda, lumiit ang katawan ng kakaibang isda, kasama ang puting gas na lumalabas, at agad na nawala ng buhay. Tila may espesyal na kakayahan si Maru na patayin ang halimaw sa pamamagitan ng paghawak dito. Maya-maya pa, dumaong ang barko. Upang pasalamatan sina Kiruko at Maru sa pagpatay sa halimaw, balak ng kapitan na bigyan sila ng bayad. Tumanggi si Kiruko dahil sa tingin nila ay iniligtas lamang nila ang kanilang sarili. Sa puntong ito, inilabas ni Kiruko ang kanyang pistol at tinanong ang kapitan kung nakikilala niya ang marka sa pistol. Ang miyembro ng crew na sumusunod sa kapitan ay nagmamasid saglit, at sinabing alam niya ang pagmamarka. Habang patuloy na naglalakad sina Kiruko at Maru sa unahan ng kalsada, makikita nila ang gusali na may kaugnayan sa pagmamarka. Gamit ang kapaki-pakinabang na impormasyon, umalis kaagad sina Kiruko at Maru. Ang nakakadismaya ay napagkamalan ng crew member ang logo ng Cartoon Bird sa home center bilang marka sa pistol.
Ibig sabihin, walang silbi ang clue sa pagkakataong ito. Ngunit hindi sila nakahanap ng wala, nakahanap si Mauro ng ilang mga panghimagas dito, at muli silang kumain ng matagal ng nawawalang masasarap na pagkain. Pagkatapos, tingnan natin ang kwento ni Tokiya. Isang araw, nire-review niya ang kanyang mga aralin sa silid-aralan, at napansin niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Shiro na dinala si Mimihain. Dinala ni Shiro si Mimihain sa isang sulok kung saan walang tao, at ang sumunod niyang sinabi ay medyo natarante si Mimihain. Namumula, sinabi niya kay Mimihain na sa tuwing makikita niya ito, nagkakaroon siya ng napaka-espesyal na pakiramdam sa kanyang puso, at nais niyang ikulong siya sa kanyang silid, haburin ang kanyang damit, at hawakan ang kanyang katawan, maging gustong dilaan din ang kanyang katawan. Nang marinig ito, natarante si Mimihain, na iniisip na gusto siyang kainin ni Shiro. Nagmamadaling sinabi ni Shiro na hindi ito tama, ngunit hindi niya maipaunawa sa kanya ang kanyang nararamdaman. Narinig ni Tokiya ang kanilang pag-uusap, at iniisip niya ang sinabi ni Shiro. Hindi nagtagal, binisita niya ang isang mabuting kaibigan na may sakit, si Taraw. Si Taraw ay may maraming maitim na butik sa kanyang katawan, at tila siya ay nasa matinding sakit. Inaaliw ni Tokiya si Taraw na kapag gumaling siya ay maglalaro sila ng magkasama. Sa oras na ito, hinawakan ni Taraw ang kamay ni Tokiya, at bago pa makapag-react si Tokiya, nilapitan niya si Tokiya at gusto siyang halikan sa labi. Nagulat, itinulak ni Tokiya si Taraw at tumakas. Tila habang lumalaki ang mga batang ito sa heaven, unti-unti nilang ibinubunyag ang kanilang damdaming tao. Nakita ni Kona si Tokiya na tumatakbo sa gulat, at sinabi ni Tokiya sa kanya ang lahat ng nangyari ngayon lang. Na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, nagreklamo siya kay Kona na tila naging kakaiba ang lahat kamakailan, at natatakot siya sa mga pagbabagong ito. Inaaliw siya ni Kona, na sinasabi na napaka-normal para sa mga tao na umibig sa isang tao, at marahil hindi magtatagal, magkakaroon din si Tokiya ng pagnanais na magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa isang tao, na hindi naman kakaiba. Nang marinig ito, namula si Tokiya at sinabing kung mangyari man talaga, umaasa siyang si Kona ang taong iyon. Nakangiting sinabi rin ni Kona na umaasa siyang maaaring si Tokiya ang taong iyon. Sa gabi, iniisip ang sinabi ni Kona sa araw, si Tokiya ay napakasaya na hindi siya makatulog. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng agarang balita na biglang lumala ang kalagayan ni Taraw at gusto niyang makita si Tokiya. Hindi nagtagal, dumating si Tokiya sa silid ng ospital ni Taraw, at nagso-sorry si Taraw sa puwersahang paghalik kay Tokiya. Sinabi niya na hindi niya isinaalang-alang ang damdamin ni Tokiya noong panahong iyon, at nararamdaman niya na hindi na siya mabubuhay ng matagal. Si Tokiya ay labis na nag-aalala tungkol sa kanya, at sa oras na ito, si Taraw ay naglakas loob na sabihin kay Tokiya na umalis sa mapanganib na lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, hindi alam ni Tokiya kung ano ang ibig sabihin ni Taraw, dahil nakalubog pa rin siya sa kalungkutan na malapit nang mamatay si Taraw. Isantabi muna natin sandali ang kwento ni Tokiya at tingnan ang sitwasyon sa panig ni Kiruko at Maru. Matapos mabigang mahanap ang heaven, muling natuklasan ni Kiruko at Maru ang isang maliit na bayan kung saan nagtitipon ng mga tao, at pinaplano nilang magpatuloy na maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa heaven. Dahil sina Kiruko at Maru ay mga bagong dating dito, ilang mga gangster ang gustong magpaluhod sa kanila sa pamamagitan ng karahasan. Gayunpaman, ang pagiging epektibo sa labanan ni Maru ay napakalakas kung kaya't ilan sa kanila ang kanyang itinumba ng mag-isa. Pagkatapos nito, umalis sina Kiruko at Maru sa isang lugar upang maiwasan ang pagganti ng mga gangster. Dahil ligtas, hiniling ni Kiruko kay Maru na alalahanin muli ang kanyang nakaraan upang makita kung may napansin siyang ilang pahiwatig tungkol sa heaven. Ipinanganak si Maru sa taon ng Great Disaster at nakatira kasama ang maraming bata at ilang matatanda. Gayunpaman, noong siya ay 7 taon, ang lugar na kanilang tinitirhan ay nagsara at ang ilang mga bata ay kinuha ng kanilang mga magulang. Ang natitirang mga bata ay maaari lamang sumunod sa mga matatanda upang mabuhay sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga scrap. Pagkaraan ng 3 taon, ang pinuno ng kanilang grupo ay napatay dahil sa isang uri ng digmaan sa turf, habang si Maru at ang iba pang mga bata ay kinuha ng mamamatay tao. Ilang taon pa ang lumipas, isang babaeng nagngangalang Mikura ang umampon kay Maru at nagturo sa kanya kung paano pumatay ng mga halimaw, at siya rin ang humiling kay Maru na hanapin ang heaven. Si Kiruko ay hindi nakakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kwento ni Maru, kaya plano niyang lumabas at kumuha ng mapa ng kapitbahayan upang makita kung makakahanap siya ng bago. Pagdating niya sa bayan, nalaman niyang hinahanap si Maru ng mga gangster na nakalaban nila kamakailan. Sa sandaling iyon, ang isa sa kanila ay nagmumungkahi na ihinto ang paghahanap sa bata, sa halip, dapat silang tumuon sa paparating na Ministry of Reconstruction. Ngunit hindi ito sineseryoso ng ibang mga gangster, dahil ang balita ng nalalapit na pagdating ng Ministry of Reconstruction ay kumalat na sa mahabang panahon. Ang salitang Ministry of Reconstruction ay nag-uusok kay Kiruko sa isang alaala. Noong si Kiruko ay si Haruki pa, sinabi ni Robin sa kanya na mula noong Great Disaster, isang organisasyon ang umusbong.
Ang organisasyong ito ay dinukot ang mga high-tech na talento sa lahat ng dako, umaasang gamitin ang grupong ito ng mga talento upang muling itayo ang lipunan ng tao at pamahalaan ang mundo. Nakapagtataka, ang organisasyong ito ay tinatawag na Ministry of Reconstruction, at hindi inaasahan ni Kiruko na may mga alingaw pa rin tungkol dito. Sa sandaling ito, nakuha na ni Kiruko ang mapa at nilagyan muli ang kanyang espesyal na pistol. Iniiwasan niya ang mga gangster at bumalik, ngunit nakita lamang na nawawala si Morrow. Sa isang iglap, maraming masamang alaala ang sumulpot. Nag-aalala na si Morrow ay kinain ng isang halimaw, siya ay naging emosyonal, na sinisigaw ang pangalan ni Morrow. Maya-maya lang, dumating si Morrow mula sa katabing kwarto, namumula ang mukha. Lumalabas na si Morrow ay nagbabasa ng ilang espesyal na comics sa tabi ng pinto upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan sa physiological. Nanginginig pa rin, hiniling ni Kiruko kay Morrow na huwag mawala bigla nang hindi sinasabi sa kanya. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Dahil iniwan siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan, talagang natatakot siyang mawala si Morrow. Nang makita ito, mabilis na humakbang pasulong si Morrow at niyakap si Kiruko, kino-comfort ito. Nang tuluyang huminahon si Kiruko, inilabas niya ang mapa, na nagpapakita ng isang lugar na may 100% na ligtas na tubig, at sa mundo ngayon, malamang na ang heaven lang ang may 100% na ligtas na tubig. Bagamat maaaring maging walang kabuluhan muli ang paglalakbay, nagpasya pa rin silang pumunta doon at tingnan. Noon pa lang, lumapit sa kanila ang kapitan ng barkong huli nilang nasakyan, na nagmumungkahi na kunin sila bilang mga bodyguard dahil nagpakita sila ng matinding lakas sa pakikipaglaban ng talunin ng fish monster. Ang kargamento na paprotektahan ay bahagi ng mga organs ng isda. Sinasabi na mayroong isang mahusay na doktor sa isang immortal order sa malapit, na maaaring pagsamahin ang mga organs ng mga halimaw sa katawan ng tao upang tulungan ang mga tao na makakuha ng makapangyarihang pisikal na katawan at maging ang immortalidad. Nais ipagmalaki ng kapitan ang mga organs na kanyang nakolekta, ngunit ang mga organs sa bote ay naging ilang sloppy na piraso. Dahil natunaw na ang mga organs, wala ng plano ang kapitan na hanapin ang doktor, habang hinala ni Kiruko na ang doktor na maaaring pagsamahin ang mga organs ng halimaw sa katawan ng tao ay maaaring ang may balbas na doktor na hinahanap niya. Kaya nagpasya sila ni Morrow na pumunta sa lugar para mag-imbestiga. Sa ibang lugar, natuklasan ng isa sa mga mananaliksik sa heaven ang isang bakas ng paa sa dingding ng laboratorio, na pagtanto na may isang taong palihim na pumasok. Kaya naman, sinimulan niyang siyasatin ang bagay na ito. Samantala, ang mga bata sa heaven ay kumakanta at sumasayaw sa labas ng ward ni Taraw, umaasang mas mapapasarap ang pakiramdam ni Taraw sa pakikinig sa masasayang musikang ito at makabawi. Sa kasamaang palad, ang mga pag-asa ng mga mababait na bata ay tiyak na mabibigo. Nang magising si Tokia kinabukasan, natanggap niya ang balita na pumanaw na si Taraw dahil lumala ang kanyang sakit. Di nagtagal, nagsagawa sila ng libing para kay Taraw, at ang lahat ay nagdadalamati. Noon lang, tinanong ni Tokia si Kona, namatay din ba si Azura sa sakit na ito? Nang marinig ito, biglang kinabahan si Kona. Sa kanyang mga alaala, si Azura ay hindi namatay sa sakit, ngunit pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit hindi sinasabi ni Kona ang totoo kay Tokia, kaya tumugon siya, marahil oo. Nang ang mga bata ay nagluluksa kay Taraw, ang robot na si Mina ay nagsasabi sa punong guro na ang mga sample ay nakolekta at ang katawan ni Taraw ay maaari ng i-cremate. Nang marinig ito, hindi napigilan ng punong guro na maiyak na ito na ang pangalawang namatay sa mga bata. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na namatay si Taraw sa isang kakaibang sakit, ngunit tinapos naman ni Azura ang kanyang buhay dahil hindi niya matanggap ang kanyang katawan. Medyo malungkot ang principal. Kahit na ang mga batang ito ay mga eksperimento, pinalaki niya sila pagkatapos ng lahat. Ang pagkamatay ng mga bata ang huling gustong makita ng principal. Nagtataka siya kung bakit magkakaroon si Taraw ng kakaibang sakit na ito. Gayunpaman, ang sagot ng mananaliksik ay wala silang ideya tungkol dito dahil nagsumikap na silang maging imyon sa iba't ibang sakit ang mga bata. Sa madaling salita, ang bawat bata dito ay maaaring mamatay sa sakit, na ikinagalit ng punong guro, na galit na nagutos sa mananaliksik na alamin ang dahilan bago ang araw ng kapalaran. Nang maglaon, nang i-cremate nila ang katawan ni Taraw, laking gulat nila nang makakita sila ng kakaibang itim na parang surot sa abo. Sa gabi, nagsusuka si Tokia sa inidoro. Isang kakilakilabot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan, may sakit din kaya siya. Nagmamadaling pumunta si Tokia para magpa-check. Sa kabutihang palad, walang mali sa kanyang katawan, at siya ay pagod na pagod lang. Nakahinga ng maluwag, bumalik si Tokia sa kama, at doon niya napansin na si Azura, na dapat ay namatay, ay biglang sumulpot, at sinabing, Tokia, ano ang iyong espesyalidad? Sa susunod na sandali, ang katawan ni Tokia ay dumanas ng kakaiba at nakakatakot na pagbabago. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata sa takot. Isang bangungot lang ang lahat. Medyo natakot, lumabas si Tokia sa kanyang silid at pumunta sa silid ni Kona para sa kaginhawahan. Nagsimulang mag-interact ang dalawa, at tila lihim na silang naging mag-couple.
Makikita natin ang figure ng katawan ni Tokiya, na talagang may napakalinaw na katangiang pambabae. Kasabay nito, nalaman ng mananaliksik sa pamamagitan ng paghahambing ng mga yapak na ang taong nakalusot sa laboratorio ay si Tokiya. Hindi lang niya maisip kung paano naiiwasan ni Tokiya ang kamera. Ngayon, tingnan natin ang panig ni Kiruko at Maru. Plano nilang mangolekta ng tubig bago pumunta sa Immortal Order, kaya iniimbak nila ang kanilang mga bagahe sa isang malapit na guest house na pag-aari ng isang batang babae. Pagkatapos ay nilalapitan nila ang site na minarkahan sa mapa para sa naglalaman ng 100% na ligtas na tubig, ngunit nalaman lamang na ito ay isang binahang paradahan sa ilalim ng lupa, at ang tubig ay hindi malinis. Bago nila malaman kung bakit ito ay minarkahan bilang isang ligtas na mapagkukunan ng tubig, natuklasan nila ang isang nasugatan na lalaki. Nakiusap ang lalaki sa kanila na iligtas siya, na nagsasabing mayroong isang halimaw dito. At sa susunod na sandali, lumitaw ang halimaw, umaatake sa kanila. Ang dalawa ay mabilis na tumakbo palabas, habang si Kiruko ay ibinagsak ang isang haligi ng bato gamit ang isang pistol, na dinurog ang katawan ng halimaw, na sinundan ng pagpapakawala ni Maru ng kanyang mga kakayahan upang patayin ang halimaw. Gayunpaman, nakita ni Maru ang kanyang kakayahan na hindi ma-activate, kaya napagtanto na ang halimaw sa harap nila ay hindi isang halimaw kundi isang higanting oso. Mabilis silang tumakbo sa isang mataas na platform upang makaligtas, kung saan hindi maabot ng oso. Balak nilang hintayin ang pag-alis ng higanting oso, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, umaaligid pa rin ito sa paligid. Kung hindi sila gumawa ng isa pang hakbang, sila ay makulong dito sa kamatayan. Kailangang subukan ni Kiruko na makita kung ang pistol ay maaaring magpaputok ng isang pangwakas na pag-atake, ngunit aksidenteng nahulog ang baterya. Dahil alam niyang mas mababa ang kanyang pisikal na kalidad kaysa kay Maru, iminungkahi niyang maaaring hawakan ni Maru ang kanyang katawan kung maibabalik niya ang baterya. Medyo natakot si Maru noong una, ngunit nang marinig niya ito, agad siyang bumaba at kinuha ang baterya bago umatake ang higanting oso. Nang maglaon, sa tahimik na pagtutulungan ng dalawa, nagawa ni Kiruko na barilin ang oso gamit ang huling bala ng pistol, at ang nasugatan na lalaki ay nailigtas sa pamamagitan ng paraan. Nang ligtas silang bumalik sa hotel, naalala ni Kiruko ang aksidenteng nangyari ngayon, na hinuhusgahan na ang isang taong nakakaalam tungkol sa posibleng paglitaw ng oso ay sadyang minarkahan ang lokasyon sa mapa, upang akitin ng iba na gusto ang ligtas na tubig at mapatay ng oso, upang makuha niya ang kanilang mga supply. Sa mundong ito ng gubat, ang panganib ay nasa lahat ng dako. Habang sinusuri ni Kiruko ang sitwasyon, tinanong siya ni Maru kung may nakalimutan ba siya. Pagkatapos ay sinunggaban niya si Kiruko, sinusubukang hawakan ang babaeng katawan nito. Habang naglalaro ang dalawa, sumugod ang babaeng namamahala sa hotel, na pagkakamalan silang may ginagawang matalik. Dahil sa galit, agad niyang sinabihan ang dalawa na huwag maggulo sa silid na ito, at pagkatapos ay dinala niya si Maru sa isa pang silid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babaeng ito ang talagang nagkusa na subukang bigyang kasiyahan si Maru. Lumalabas na bukod sa pagpapatakbo ng hotel, paminsan-minsan ay ibebenta niya ang kanyang katawan para kumita. Nang subukang itulak siya ni Maru palayo, hindi niya sinasadyang hinawakan ang dibdib ng dalaga, dahilan para magkaroon siya ng pakiramdam ng paghawak at pagpisil sa puso ng babae, tulad ng kung paano niya pinapatay ang mga halimaw. Nagulat, mabilis na binawi ni Maru ang kanyang kamay, at saka pinigilan ang dalaga sa pang-aakit sa kanya. Ang ingay na ginagawa nila ay umaakit kay Kiruko, na na-misunderstand na si Maru ay nagkakaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa babae. Habang papalapit siya para tingnan, namula agad ang mukha niya. Hindi alam ni Maru kung paano ito ipapaliwanag, ngunit nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan. Sa kabutihang palad, ipinaliwanag ito ng batang babae, na nilinaw ang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay ibinunyag niya sa dalawa na siya ay isang ulila, at ang kanyang pangarap ay patakbuhin ng maayos ang hotel na ito, makipag-ugnayan ng malapit sa mga bisitang gusto niya, dahan-daang kumita ng pera, at maging isang tycoon ng hotel. Pagkatapos ay bumalik sina Kiruko at Maru sa kanilang silid, kung saan sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon si Maru na sabihin kay Kiruko ang tungkol sa kakaibang naramdaman niya nang hawakan ang babae. Ngunit wala sa kanila ang nakakaalam nito sa ngayon. Kinaumagahan, nang aalis na ang dalawa, nakita nilang nalulungkot ang dalaga. Namatay na pala ang lalaking inatake ng halimaw kahapon. Siya ang amo ng mga kalapit na gwardya at inaalagaan niyang mabuti ang dalaga. Hindi nila alam kung paano aliwin ang babaeng ito, dahil madalas na nangyayari ang kamatayan sa mundong ito. Anyway, naaawa sila sa kanya. Naimpluwensyahan ng dalaga, si Maru ay nasa mababang loob habang umaalis. Para aliwin siya, nagkusa si Kiruko na hawakan ang kamay ni Maru. Gusto niyang sabihin sa kanya na kahit anong mangyari, at least nasa tabi niya. Patuloy ang pag-move on ng dalawa, naghahanap ng mga sagot na gusto nila. Dumating sina Maru at Kiruko sa lokasyon ng Immortal Order na ipinakita sa mapa, ngunit maliban sa tahimik na paligid, wala silang nakitang mga pahiwatig sa order.
Upang maakit ang atensyon nito, nakahanap sila ng isang panel at sumulat, nag-aalok ng mga serbisyo upang patayin ang mga kumakain ng tao sa halagang 2 milyong yen bawat oras. Gumagala sila dala ang karatulang ito, at sa wakas ay napansin ng mga miyembro ng Immortal Order. Ang mga miyembro na nagtatago sa malapit ay nagpapaalam sa isang doktor ng kanilang natuklasan. Nang marinig ito, sinuspinde ng doktor ang operasyon, inutusan silang dalhin sina Maru at Kiruko. Tila ang doktor ang pinuno ng Immortal Order. Gayunpaman, may kumuha kay Maru at Kiruko ng mas mabilis kaysa sa mga miyembro ng Order. Sila ay mula sa isang organisasyon na sumasalungat sa Immortal Order, at nang nakita nila ang karatulang nagsasabing maaari nilang patayin ang mga kumakain ng tao, gusto nilang bayaran si Kiruko upang tumulong sa isang bagay. Isang taon na ang nakalipas, isang miyembro ng organisasyong ito ang nagpunta upang humingi ng medikal na paggamot mula sa doktor ng Immortal Order. Gayunpaman, direktang pinutol ng doktor ang kanyang binti na bahagyang nasugatan, at ikinabot ang isang mekanikal na binti sa kanya. Mula noon, itinuring na ng organisasyon ng Immortal Order na isang grupo ng mga halimaw, at iyon ang dahilan kung bakit tutol sila dito. Sinasabi rin na ang Immortal Order ay nagsasagawa ng mga kasuklam-suklam na paggamot hanggang ngayon, na madalas na pinapalitan ang mga katawan ng mga nasugatan ng mga makinarya, at kahit na ang mga utak ng tao ay itinatanim sa katawan ng mga robot. Ang miyembro na pinalitan ang binti ay nakasaksi na ang isang tao ay nilagyan ng mga mekanikal na kagamitan sa buong katawan niya, at humingi ng tulong sa kanya sa matinding sakit. Naniniwala sila na ang pag-uugali ng Immortal Order ay labag sa etika ng tao, at narinig pa nila na sa basement ng gusali kung saan matatagpuan ang headquarters ng Immortal Order, may mga halimaw sila, na maaaring ginamit para sa mga eksperimento ng tao. At gusto nilang tumulong sina Maru at Kiruko sa pagtapos ng mga halimaw. Nang malaman ito, mabilis na kinuha ni Kiruko ang isang larawan ng may balbas na doktor at hiniling sa kanila na kumpirmahin kung ito ay ang parehong doktor ng Immortal Order, at sinabi lamang na ang doktor ng Immortal Order ay isang binata na nagngangalang Yusami. Bagamat nabigo, ginagawa pa rin ni Kiruko ang gawain, dahil ayaw niyang masaktan ng mga halimaw ang mga tao. Kaya siya at si Maru, sa ilalim ng cover ng grupong ito ay pumasok sa basement ng gusali. Dito nakita nila ang maraming natutulog na halimaw na kumakain ng tao, at mabilis na humakbang pasulong si Maru, ini-activate ang kanyang kakayahan at pinatay sila. Habang naghahanap sila ng higit pa, natuklasan ni Kiruko ang isang napakalaking man-eater, tulad ng pinuno ng mga halimaw na ito. Bago nila subukang alisin ito, ang halimaw ay naglalabas ng kakaibang asul na liwanag, at sa susunod na segundo, maraming kakaibang kumakain ng tao ang lumitaw sa malapit. Parang dumaan lang sila sa pader. Dahil sa napakaraming halimaw, sina Maru at Kiruko ay nakulong ng mga halimaw at hindi na makalaban. Ang katawan ni Kiruko ay unti-unting kinakain ng halimaw. Habang nawawala ang kanyang pisikal na lakas at hindi makahinga, nahulog siya sa kadiliman. Desperado si Kiruko, ngunit bigla niyang naramdaman na hinahalikan siya ni Maru, na nagpabalik sa kanyang katinoan. Ilusyon lang pala ang lahat, at pilit siyang pinapakalma ni Maru nang nahulog siya sa kabaliwan. Kung bakit hindi nahulog sa hallucination si Maru, maaaring may kinalaman ito sa kanyang espesyal na kakayahan. Pinatay ni Maru ang halimaw na naghahallucinate kay Kiruko kanina lang, at nang mapahiya sila sa halik, biglang lumitaw ang isang lalaki. Kakaiba ang tawa niya nang makitang may kakayahan si Maru na pumatay ng mga halimaw. Naisip ni Maru at Kiruko na nakatagpo sila ng ilang pervert, ngunit nakita lamang nila ang lalaki na yumuko sa kanila, humihiling sa kanila na tumulong sa pagpatay ng isa pang halimaw upang iligtas ang isang tao. Ang lalaking ito pala ay ang batang doktor, si Yusami. Dinala ni Yusami sina Maru at Kiruko sa kanyang punong tanggapan, kung saan nagulat silang walang nakitang nakakatakot na hindi katulad ng naranasan ng organisasyon ng Anti-Immortal Order noon. Sa halip, maraming nasugatan na mga tao, na lahat ay sumailalim sa modifications ni Yusami, at mayroon silang malaking paggalang sa doktor na ito. Pagkatapos batiin ang mga pasyente, dinala sila ni Yusami sa isa pang silid, kung saan nakita nila ang isang batang babae na puno ng sugat, na maaaring mamatay anumang oras nang walang mga makina, at hindi na makapagsalita ngayon. Siya pala ang pamilya ni Yusami, na sinalakay ng isang halimaw matagal na ang nakalipas. Sa pag-aaral ng mga halimaw na iyon, nalaman ni Yusami na kung ang isang tao ay makagat ng isang halimaw na kumakain ng tao, siya ay mahahawa ng isang virus, na magiging sanhi ng tao na maging isang man-eater kung ang nahawa ang bahagi ay hindi maalis sa oras. Ang masama pa, kahit naalisin ito, maya-maya ay magsisimula muli ang virus. Ibig sabihin, kapag nakagat ka ng halimaw, siguradong magiging halimaw ka balang araw. Upang maiwasang maging man-eater ang dalaga sa huli, umaasa si Yusami na mapapatay siya ni Maru ngayon, na siya ring hiling niya dahil gusto niyang mamatay bilang tao. Nang marinig ito, nagulat sina Kiruko at Maru. Sa wakas ay nalaman nila na ang puwersahang pagputol ni Yusami sa mga nasugatan na bahagi ng mga tao ay upang maiwasan ang mga ito na maging isang halimaw. Bagamat hindi makapagsalita ang dalaga, nailalahad niya ang gusto niyang sabihin sa pamamagitan ng tablet sa tabi niya. Ang huling hiling niya ay muling tumingin sa langit.
Naantig ang isang mabait na Kiruko, at nagpa siya na tulungan ang batang babae na matupad ang kanyang nais. Wala pang 10 metro ang kwartong ito mula sa labas, kaya maaari nilang ilipat ang babae at ang mga makinang dahan-daang nagpapanatili ng buhay ng babae sa labas. Samantala, isang aksidente ang nangyari sa organisasyong labag sa Immortal Order. Bumagsak ang kanilang pinuno at tumama ang kanyang ulo sa lupa habang nagpoprotesta. Di nagtagal pagkatapos na siya ay pabalik-in sa pamamahinga, isang kalbong lalaki na namamahala sa pag-aalaga sa kanya ang nag-anunsyo na siya ay namatay, na lahat ay dahil sa Immortal Order. Sa makatuwid, inutusan ng kalbo ang mga miyembro ng organisasyon na maglunsad ng pag-atake sa Immortal Order. Tungkol sa dahilan kung bakit siya naglakas loob na umatake, ito ay dahil nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang mga nasasakupan na ang lahat ng mga halimaw sa basement ng punong tanggapan ng Immortal Order ay namatay. Inilalarawan ng kalbong lalaki ang Immortal Order bilang isang teroristang organisasyon na nagkukulong sa mga tao para sa eksperimento ng tao. Sa kanyang susol, naglunsad sila ng matinding pag-atake sa Immortal Order. Ipinaliwanag natin na ang Immortal Order ay talagang hindi isang teroristang organisasyon. Kaya't matapos matuklasan ang pag-atake, nagsimulang ayusin ng mga tao rito ang pag-alis ng mga nasugatan. Sa ibang lugar, sina Maru at Kiruko, sa tulong ni Yusami, ay nagsimulang ilipat ang mga makina ng dahan-dahan. Maya-maya, sa wakas binuhat na nila ang babae palabas ng kwarto. Nang makitang muli ng dalaga ang langit ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Natupad na ang kanyang huling hiling, at maaari na siyang mamatay ng payapa. Napapikit si Maru, ipinatong ang kamay sa katawan ng dalaga, at sa sumunod na sandali ay tila dumaan siya sa katawan nito, na umaabot sa isang pulang puso. Kinuha ni Maru ang puso sa kanyang kamay at dinurog ito, na tinapos ang buhay ng dalaga. Habang nagdadalamati ang lahat, napansin ni Kiruko ang ilang text sa tablet. Ito ang mensahe ng dalaga kay Yusami sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ang sabi, "Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin, at sa pagtulong mo sa akin na mamatay bilang tao, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng mga mata, mahal kita." Nang makita ang mga salitang ito, si Yusami, na palaging kalmado, ay nagsimulang umiyak ng malakas. Sa wakas ay natapos na ng dalaga ang kanyang masakit na buhay, ngunit para kay Yusami, nawala ang kanyang nag-iisang mahal sa mundong ito. Samantala, pinangunahan ng kalbong lalaki ang kanyang mga nasasakupan upang okupahin ang gusali, at lumalabas na ang kanyang layunin ay hindi upang labanan ang Immortal Order, ngunit upang sakupin ang mga makina at kagamitan sa pagbuo ng kuryente dito. Sa ganitong paraan, dahan-dahan niyang mabubuo ang kanyang mga puwersa at maging hari rito. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, mayroon pa palang kumakain ng tao sa silong ng gusaling ito na hindi pa napatay. Nang matupad ang hiling ng batang babae, dinala ni Yusami sina Maru at Kiruko, kasama ang bangkay ng batang babae upang sumama sa mga taong nakatakas mula sa gusali. Alam nila ang tungkol sa pag-atake, at minarkahan ni Yusami ang isang lokasyon sa mapa, kung saan mayroong isang nayon. Hiniling niya sa mga taong ito na pumunta at maghanap ng kaligtasan doon. Ginawa ni Yusami ang mga makina sa gusali upang iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay, at isang araw ay nakapasok ang isang nasugatan na lalaki nang hindi sinasadya. Tinulungan niya ang nasugatan na lalaki na gumawa ng isang prosthesis, na nagdala ng mas maraming tao sa kanya para sa paggamot. Unti-unting lumaki ang bilang. Habang isiniwalat niya ang nakaraan, si Yusami ay nahulog sa isang alaala, kung saan ang batang babae ay bulag sa magkabilang mata noong panahong iyon, hanggang sa ibinigay ni Yusami ang isang mata nito sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit isa na lang ang mata ni Yusami ngayon. Biglang dinala ni Yusami ang babae sa isang gusali. Iniisip ni Maru at Kiruko na sinusubukan niyang huminahon, kaya hindi siya iniistorbo. Habang naghihintay kay Yusami, ipinakita ni Kiruko ang mga larawan ng may balbas na doktor at ni Robin sa mga taong malapit, umaasa na makakuha ng ilang mga pahiwatig. Sa kabutihang palad, sinabi sa kanya na si Robin ay katulong ni Yusami 2 taon na ang nakakaraan, tinutulungan si Yusami na mag-install ng mga prosthetic na limbs para sa mga nasugatan na tao. Ngunit pagkatapos, umalis siya ng walang dahilan. Anyway, tuwang-tuwa si Kiruko nang malaman na buhay pa si Robin. Samantala, si Yusami ay nakaupo sa rooftop kasama ang dalaga sa kanyang mga bisig. Ang kanyang pag-alis ay nag-aalis ng kanyang motibasyon na mabuhay. Sa pagtingin sa batang babae na nakahiga sa kanyang mga bisig, hinalikan ni Yusami ang kanyang noo ng magiliw. Pagkatapos ay naglabas siya ng baril at itinutok sa kanyang ulo. Nag-iisip pa rin si Kiruko kung saan hahanapin si Robin, nang isang putok ng baril ang sumisira sa kapayapaan. Nagmamadali silang pumunta sa rooftop, ngunit nakita lamang ang patay na si Yusami. Nang makita ito, nasira si Maru, iniisip na ang kanyang mga kamay ay maaari lamang magdulot ng kasawian at kamatayan. Kung hindi niya pinatay ang babae, hindi sana namatay si Yusami. Malumanay na kino-comfort ni Kiruko si Maru, na sinasabi sa kanya na ang kanyang mga kamay ay sinadya upang patayin ang mga halimaw upang iligtas ang mga tao, at hindi siya kundi ang baliw na mundo ang dapat sisihin.
Habang inililibing nila ang mga katawan ni Yusami at ng batang babae, nakakita sila ng isang espesyal na butones sa kamay ni Yusami, ang karatula kung saan ay kapareho ng espesyal na pistol sa kamay ni Kiruko. Iniisip ni Kiruko na ang pistol ay maaaring may kinalaman sa heaven na hinahanap nila. Kaya't nagpasya silang pumunta sa bayan kung saan nanirahan si Yusami noon upang makita kung may makikita silang mga palatandaan. Habang hinahanap ang bayan, nakatagpo sila ng isang kakaibang lalaki, na ang pangalan ay Juchi, at siya ay dalubhasa sa pagbibenta ng ilang impormasyon upang kumita ng pera. Kinuha ni Kiruko ang larawan ng may balbas na doktor at ang butones ni Yusami, nagtatanong kung nakita na ni Juchi ang doktor o ang item. Sinabi ni Juchi na tila nakita niya ang butones, ngunit hindi niya ito maalala sa ngayon, maliban kung magbabayad si Kiruko para sa ilang iba pang impormasyon, na maaaring makatulong sa kanya na maalala kung ano ang gustong malaman ni Kiruko. Naiwan ng walang ibang pagpipilian, nagbabayad si Kiruko at nalaman ang ilang piraso ng impormasyon mula kay Juchi. Ang isa sa mga kwento ay partikular na kakaiba. Pagkatapos ng Great Disaster, isang grupo ng malalakas na kababaihan na sobrang napupuot sa mundo na pinamumunuan ng mga lalaki, ay nagtipon upang bumuo ng isang bayan na pinamumunuan ng eksklusibo ng mga kababaihan, at ang mga lalaking lalapit ay papatayin. Ngunit, kung may makita silang magandang lalaki, huhulihin nila ito at gagawing alipin. Ang nakakagulat, si Juchi ay dating alipin doon, at dahil siya ay minarkahan bilang alipin number 11, tinawag siyang Juchi ng iba. Ang mga lalaki doon ay walang karapatang pantao at itinuring silang parang mga alagang hayop, na gumagawa ng maruming gawaing manual at papatayin sa kalooban kung hindi sila susunod. Maaaring piliin ng mga babae ang lalaking gusto nilang makasama at magparami. Kung ang isang batang babae ay ipinanganak, siya ay palalakihin at pag-aaralan ng mga kababaihan. Gayunpaman, kung ito ay isang sanggol na lalaki, siya ay direktang itatapon sa pagkaalipin at kalaunan ay magiging susunod na henerasyon ng mga alipin. Si Juchi ay pinili ng dalawang babae, at bumuo sila ng isang pamilya. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang isa sa mga babae ay nagsilang ng isang lalaki. Dahil sa ayaw nilang maging alipin ang kanilang sanggol, nagpasya ang dalawang babae na ilayo si Juchi at ang sanggol sa bayang ito, na natuklasan lamang ng ibang mga residente. Sa huli, si Juchi lang ang nakaalis sa bayan, habang ang dalawang babae ay naging mga bangkay na nakabitin sa labas ng bayan kinaumagahan. Matapos makinig sa kwento, isang mabait na si Maru ang gustong pumunta sa bayan kasama si Kiruko upang tingnan kung buhay pa ang sanggol na lalaki. Gayunpaman, nag-aalinlangan si Kiruko sa kwento, kaya pinuntahan niya si Juchi at binura ang marka sa kamay nito, na peke, na nagpapahiwatig na malamang nagawa-gawa ang kwento ngayon. Pagkatapos ay inilabas ni Kiruko ang kanyang pistol at itinutok ito sa manloloko na nag-uutos kay Juchi na paandaran ang kanyang sasakyan. Habang inilalayo ni Juchi ang sasakyan, nakakita sila ng isang plate ng bahay, kung saan nakaprint ang Takahara Academy na may logo na kapareho ng marka sa butones. Ngayon lang ay sadyang ipinarada ni Juchi ang kanyang sasakyan dito nang magkukwento siya, tila sinusubukang itago ang markang ito para manloko ng pera. Kasunod ng marka, pumunta sina Kiruko at Maru sa ikalawang palapag, kung saan nakahanap sila ng leaflet mula sa Takahara Academy. Lumalabas na ang Takahara Academy ay parang bahay ampunan, at inihambing ng punong guro nito ang lipunan sa impyerno, at sa kabaligtaran, ang akademya ay langit. Sa madaling salita, malamang na ang Takahara Academy ang heaven na hinahanap nila. Mayroon itong 2 base at 18 branch, at nagpasya si Kiruko na pumunta sa mga lokasyon ng 2 pinaka-critical na base ayon sa mga address sa flyer. Samantala, isang malaking kaganapan ang nagaganap sa heaven. Natuklasan na buntis si Tokiya. Ang lahat ng naruroon ay iniisip na ito ay hindi kapanipaniwala, dahil walang sino man ang nagturo sa mga bata dito ng anumang bagay tungkol sa pagpapalagayang loob. Ang pagbubuntis ni Tokiya ay isang seryosong bagay, at sa ngayon ay hindi nila alam kung sino ang ama. Bago sila gumawa ng anumang solusyon, nagpasya silang ikulong muna si Tokiya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na ang paaralang ito pala ay ang Takahara Academy na hinahanap ni Kiruko at Maru. Bumalik kina Kiruko at Maru, hinarang sila ni Juchi nang papunta sila sa base ng Takahara Academy. Sinabi ni Juchi na ang kwento na sinabi niya ay totoo, at pagkatapos ay inihayag niya ang number 11 na tato sa kanyang balikat. Sinuri ito ni Maru at kinumpirma na totoo ang tato. Nang marinig ni Juchi si Maru na gusto niyang malaman kung buhay pa ang sanggol na lalaki, nagsimula siyang mag-isip at sa wakas ay nagpasya siyang bumalik at humingi ng tulong sa dalawa. Dahil napansin din niya ang pistol ni Kiruko, naisip niya na baka talagang mailigtas niya ang kanyang anak gamit ang pistol na ito. Mabait sina Kiruko at Maru, sumasang-ayon na tulungan si Juchi na matukoy kung buhay pa ang kanyang anak bago lumabas upang hanapin ang Takahara Academy. Kaya sumakay sila sa kotse ni Juchi at tumungo sa bayan na pinamumunuan ng mga babae. Pagdating sa kanyang destinasyon, ginawa ni Juchi na maitago ni Kiruko ang kanyang dibdib, dahil ang mga kababaihan sa bayan ay labis na nagdidiskrimina sa matambok na babae.
Pagkatapos ay hiniling niya kay Maru na magbihis tulad ng isang cute na batang babae bago sila pinapayagang makapasok sa bayan. Ito ay sa halip isang abandonadong paaralan kaysa sa isang bayan. Hindi nagtagal ay may nakitang abnormal sina Maru at Kiruko. Walang tao dito, kaya iniisip nila na ang mga residente dito ay maaaring lumipat ng kanilang mga base. Wala nang karagdagang impormasyon, plano nilang tingnan kung maaari silang mangolekta ng ilang mga supply bago umalis. Sa sandaling iyon, isang aksidente ang nangyari. Ang temperatura sa kanilang paligid ay nagsisimulang bumaba, at sa ilang segundo, ang buong lugar ay nagyelo. Nang malapit na silang mamatay, naramdaman ni Maru ang presensya ng isang kumakain ng tao sa itaas nila. Nagpaputok si Kiruko sa bubong, at sa susunod na sandali ay bumalik sa normal ang temperatura. Di nagtagal, nakarinig sila ng boses sa malapit, at tumakbo si Kiruko sa tunog, sa kabila ng pagtawag ni Maru. Nadiskubre na pala niya ang kahinaan ng halimaw mula sa pag-atake nito kanina lang. Ito ang karanasang nabuod niya sa pakikipaglaban sa mga kumakain ng tao sa loob ng maraming taon. Hanggat alam niya kung paano umaatake ang halimaw, hindi na ito kakilakilabot para sa kanya. Ang pag-atake ng man-eater na ito ay nasa hanay at maaari lamang mag-freeze ng mga kalaban sa makitid na lugar. Ito ay medyo tulad ng isang gagamba, at si Kiruko, pagkatapos na makita ang kumakain ng tao, ay pinaputukan ito mula sa malayo, pinasabog ang kalahati ng katawan nito. Pagkatapos ay hiniling ni Kiruko kay Maru na hawakan ang kalahating katawan, ngunit hindi nakita ni Maru ang kaibuturan nito. Sa madaling salita, ang kalahati ng katawan na nakatakas ay ang pangunahing katawan ng halimaw. Pagkatapos ng krisis, sinabi ni Kiruko kay Juchi ang mga resulta ng investigasyon. Ipinapalagay nila na ang halimaw ay malamang na pinatay ang lahat ng mga tao sa bayan. Nang sila ay desperado, nakasalubong nila ang dalawang lalaki na naging alipin kasama ni Juchi. Sa kanilang pagsasalaysay, nalaman ni Juchi ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng mga residente ng bayan. Lumalabas na pagkatapos makatakas si Juchi, ang bayan ay sinalakay ng isang halimaw. Maswerteng nagising ang mga alipin sa sigaw ng sanggol nang sumalakay ang halimaw kaya't nakatakas ang mga ito, habang ang iba ay napatay ng halimaw. Ngayon ang mga aliping nakatakas ay nakatira sa isang malapit na kuta, at ang anak ni Juchi ay buhay pa. Sa pangunguna ng dalawang lalaki, dumating sila sa kuta. Nang makita ni Juchi ang kanyang anak, hindi niya maiwasang mapaiyak sa tuwa. Tuwang-tuwa rin sina Maru at Kiruko. Ang isang piging ay gaganapin sa gabi upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Juchi. Para naman kay Maru at Kiruko, nagpasya silang manatili dito magdamag at umalis bukas para hanapin ang base ng Takahara Academy. Habang sila ay natutulog, ang temperatura sa kanilang paligid ay nagsimulang bumaba muli, na nagpagising kay Kiruko, at agad niyang ipinaalam sa iba na tumakas sa bahay. Gayunpaman, pagkatapos ay natuklasan niya na ang maliit na bata ay naiwan sa silid, nagmamadaling bumalik upang dalhin siya sa kabila ng kanyang sariling kaligtasan. Habang sinusubukan niyang makaalis, nalaman niyang kahit gaano pa siya kalayo na tumakbo, patuloy na bumababa ang temperatura. Nang malapit nang mamatay si Kiruko, inagaw ni Maru ang bata sa kamay ni Kiruko at inilapag ito sa lupa. Sa susunod na sandali, ang temperatura sa paligid ay bumalik sa normal. Lumalabas na hindi ang halimaw kundi ang batang lalaki ang nagpababa ng temperatura. Sinabi ni Maru kay Kiruko na ngayon lang niya naramdaman ang hininga ng isang halimaw mula sa batang ito. Habang tinatapos niya ang kanyang mga salita, ang bata ay umiiyak mula sa kanyang pagtulog, at ang temperatura sa paligid niya ay bumalik din sa normal. Kinaumagahan, sinabi ni Kiruko kay Juchi ang sekreto ng batang lalaki, ngunit hindi nila alam kung bakit siya magiging halimaw. Marahil dahil napakabait ni Kiruko, imbes na patayin ang bata, hiniling niya kay Juchi na alaga ang mabuti ang bata. Bilang kapalit, binigay ni Juchi kina Kiruko at Maru ang kanyang sasakyan. Sa isang sasakyan, si Kiruko ay nagsimula sa landas ng paghahanap para sa Heaven. Tingid sa kanilang kaalaman, pagkaalis ni Kiruko, pinatay ni Juchi ang isa sa kanyang mga kasama sa kuta at umalis kasama ang kanyang anak. Nang tatakas na pala si Juchi mula sa bayan na pinamumunuan ng mga babae, ang kasamang ito ang umawat sa plano niya sa mga pinuno, na nagresulta sa pagkamatay ng ina ng bata. Samantala, si Tokyo sa Heaven ay nagpadala ng mensahe kay Kono noong siya ay nakakulong pa. Sinabi ng mga doktor sa lab kay Tokyo na kapag inilabas na ang bagay sa kanyang tiyan, siya ay palalayain. Sa panahon ng pagkabihag ni Tokyo, lumitaw ang ilang mga bagong estudyante sa Heaven. Ang mga bagong mag-aaral ay mabilis na umaangkop sa buhay paaralan. Isang araw, napansin ni Mimihaim na sa mga bagong estudyante, may isang batang babae na nagngangalang Omo na naglalaro mag-isa sa sulok. Tinanong ni Mimihaim si Oma kung bakit hindi siya nakikipaglaro sa iba. Si Oma ay tumingin sa kanya, sinabi na magdudulot lamang siya ng problema sa kanila, at pagkatapos ay umiyak. Upang aliwin siya, dahan-daang tinanggal ni Mimihaim ang sunglass ni Oma, ngunit sa susunod na sandali ay lumitaw ang asul na liwanag sa mga mata ni Oma, at nang tumingin si Mimihaim kay Oma, bigla niyang naramdaman na hinawakan siya ng kakaibang makina,
at maraming parang pin device ang tumusok sa kanyang katawan. Sa labis na pagpapahirap, si Mimi Haim ay nahimatay. Nang magising si Mimi Haim, nasa ward siya. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang makina ay guni-guni niya lamang. Noon lang, mula sa kasunod na kama ang boses ni Kona. Iniisip ni Mimi Haim na si Kona ay may sakit, habang ipinaliwanag ni Kona na tila kakaibang konektado siya sa pisikal na kondisyon ni Tokia, at hindi siya makabangon sa sakit. Buti na lang at gumaan na ang pakiramdam niya ngayon. Nang marinig na okay na ang pakiramdam ni Kona ngayon, gumaan ang loob ni Mimi Haim, at pagkatapos ay sinabi niya ang tungkol sa kanyang mga problema. Takot na takot pala siya sa matatalas na bagay tulad ng kutsilyo at karayom, pero sa alaala niya, hindi siya nasaktan ng mga iyon. Hindi lang iyon, nakikita rin ni Mimi Haim ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, at kung minsan ay hinuhulaan pa ang hinaharap bagamat hindi niya mahuhulaan ang eksaktong oras. Sinabi sa kanya ni Kona na ito ay maaaring isang phobia, at si Kona mismo ay partikular na natatakot na makulong sa isang masikip na espasyo. Matapos ibuhos ang kanyang puso, mas gumaan ang pakiramdam ni Mimi Haim. Nang babalik na siya sa kanyang silid, nakasalubong niya si Oma, na dumating upang humingi ng tawad. Alam na ni Mimi Haim na ang kakayahan ni Oma ay ipakita sa iba ang kanilang kinatatakutan, at hindi niya siya masisisi. Upang aliwin si Oma, nagpa siya si Mimi Haim na harapin ang kanyang mga takot. Muling nahuhulog si Mimi Haim sa mga guni-guni pagkatapos habarin ang sunglass ni Oma, ngunit sa pagkakataong ito ay nalampasan niya ang mga guni-guni ng may malakas na kalooban at naging matalik na kaibigan si Oma. Ilang oras na ang nakakaraan, nanganak si Tokia sa delivery room sa tulong ng mga doktor, at ang proseso ay nagpasakit sa kanya, na maaaring dahilan kung bakit naramdaman ni Kona ang sakit. Hindi nagtagal, inilagay ang sanggol ni Tokia sa lab. Pagkatapos nito, si So Atari, ang experimenter na namamahala sa paghahatid ng sanggol, ay may lihim na pakikipag-usap sa punong guro. At may matututunan tayo sa kanilang usapan. Ang unang mensahe ay ang 8 tao na kilala bilang mga mandirigma ay dinala sa isang lugar na mundo sa labas ng heaven. Nilagyan sila ng sandata, na naging kapareho ng espesyal na pistol ni Kiruko. Ang pangalawang mensahe ay ang mga bata dito ay nilikha ni Mina, ang artificial intelligence, at hindi sila normal na tao. Nilikha ng punong guro ang mga batang ito na perpektong nakatuon sa layunin na ilipat ang mga utak sa kanilang mga katawan, upang siya, at ang iba pang mga taong nangangailangan ay maging immortal. Sa kasamaang palad, ang mga mukhang perpektong bata na ito ay magkakaroon ng kakaibang sakit at mamamatay, at hindi pa natuklasan ng mga eksperimento ang dahilan. Ngayon ang prinsipal ay umaasa sa anak ni Tokia, na maaaring hindi magkaroon ng kakaibang sakit. Para magkaroon ng brain transplant operation, kailangang maghintay ang prinsipal hanggang sa maging 15 taong gulang ang mga bata. Ngunit lampas na siya sa edad na 80 ngayon, at marahil ay hindi na siya mabubuhay hanggang sa panahong iyon. Kaya naman, hiniling niya kay So Atari na i-transplant muna ang kanyang utak sa batang vice principal. Sa ganoong paraan mayroon siyang sapat na oras upang maghintay hanggang sa paglaki ng bata. Bagamat medyo naiinis si So Atari sa mungkahi, hindi siya nangahas na suwayan ang utos. Di nagtagal, nakatanggap ang mga mag-aaral ng paunawa na magkakaroon ng espesyal na pagsusulit sa lalong madaling panahon, at sila ay ipinatawag upang magtipon sa pool, kung saan nakita nila si Tokia at ang lahat ay masaya na malaman na siya ay okay. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng robot na malapit ng isa katuparan ang pagsusulit, ngunit sa halip na ibunyag ang nilalaman ng pagsusulit, sinabi ng robot sa mga mag-aaral na kung hindi nila makuha ang sagot, mangyaring sundin ang kanilang puso upang piliin ang tamang landas upang maabot ang labas na mundo na responsibilidad nila bilang Hiriko. Ang salitang Hiriko ay ang pangalan ng mga kumakain ng tao sa labas ng mundo. Ang mga batang naruroon ay may kakaibang pakiramdam na bagamat ito ang unang beses na narinig nila ang salita ay tila ito ang kanilang tunay na pangalan. Habang nasa pagsubok ang mga estudyante sa heaven, tingnan natin kung ano ang ginagawa ni Kiruko at Maru. Matapos makuha ang kotse mula kay Juchi, mas mabilis silang umabanta. Hindi nagtagal, sinunod ang sirang mapa, nakarating sila sa paligid ng base ng Takahara Academy. Dahil nasira ang mga kalsada sa lungsod, kailangan nilang iparada ang kanilang sasakyan dito, at hahanap sila ng lugar na mapagpapalipasan ng gabi bago tumungo sa huling destinasyon. Sa gabi, habang sila ay matutulog, napansin nila ang isang buga ng usok na umaalingaw sa isang lugar sa di kalayuan. Pagkatapos suriin ang mapa, natuklasan nila na ito ay mula sa base ng Takahara Academy. Bagamat sila ay mausisa, masyadong mapanganib na kumilos sa gabi, at nagpasya si Kiruko na tingnan ito sa araw. Samantala, sa loob ng base ng Takahara Academy, nagpakita ang isang misteryosong lalaki, na lumabas na walang iba kundi si Robin, ang lalaking hinahanap ni Kiruko. Kasabay nito, isang malaking aksidente ang nangyari sa heaven. Ngayon na raw ang panahon para mag-test ang mga bata, ngunit lumalabas na ang makinarya ay na-invade, at ang lahat ng kagamitan ay nawala ng kontrol. Pagkatapos ng pagbagsak ng mga tauhan ng heaven sa kaguluhan, ang harang ay biglang nasira, at ang buong base ay tila inaatake ng isang bagay na hindi kilala.
Sa kabutihang palad, ang mga bata ay nakatakas sa oras at hindi nasugatan. Dapat silang bumalik sa kanilang mga silid upang makaligtas, ngunit si Mimi Haim ay nakahanap ng isang butas sa isang kalapit na pader, na dahilan upang magkaroon siya ng kakaibang ideya na lumabas at tingnan. Ang ilan sa mga bata ay naiimpluwensyahan din ni Mimi Haim at nagpas siyang lumabas kasama niya. Paglabas nila ay agad silang natulala sa tanawin. Hindi pa sila nakakita ng ganito kalawak na mundo. Takot na takot si Mimi Haim kaya napaupo siya sa lupa, dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon kataas at napakalaking asul na kisame. Ang mga batang ito ay nakulong sa loob ng heaven mula nang sila ay isilang, hindi alam na may napakalawak na mundo sa labas. Habang ang mga bata ay nabigla, tingnan natin kung ano ang nangyayari sa panig ni Kiruko. Pagsapit ng madaling araw, sina Kiruko at Maru ay nagtungo sa base ng Takahara Academy. Sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng palengke sa paligid, kung saan maraming tao ang nagbebenta ng mga paninda at pagkain. Bihira ang ganitong eksena sa nasirang mundong ito, at naaakit si Maru sa isa sa mga food stall. Nang sinubukan niyang bumili ng pagkain gamit ang perang papel, sinabi sa kanya ng nagtitinda na bawal ang papel na pera dito, at gumagamit sila ng isang uri ng pera na gawa sa kahoy. Nagulat si Kiruko nang malaman na ang mga residente dito ay makakakuha ng pera ng libre, at ang organisasyon na nagbibigay ng paninirahan ay tinatawag na Ministry of Reconstruction, na ayon sa sinabi ni Robin kay Kiruko, ay isang espesyal na organisasyon na naglalayong buhayin ang teknolohiya ng tao. Maya-maya, nakarating na sila sa lugar kung saan maaari silang mag-apply para sa resident status ayon sa patnubay ng vendor. Kasunod ng proseso, matagumpay nilang natanggap ang kanilang pera. Dahil kinakailangan silang kumuha ng mga larawan sa panahon ng proseso, naisip ni Kiruko na maaaring makakuha siya ng ilang mga pahiwatig tungkol kay Robin. Kaya't kinuha niya ang larawan at tinanong ang mga tauhan dito, at sa kanyang pagtataka, nakita nga niya si Robin, na lumabas na pinuno sa kapitbahayan. Matapos makipag-usap kay Robin sa telepono, hiniling si Kiruko na makipagkita sa kanya sa loob ng 2 oras sa isang lugar na tinatawag na Large Filtration Plant. Dinala ni Kiruko si Maru upang maghanap ng tirahan at ibinaba ang kanilang mga bagahe, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa tagpuan, habang si Maru ay nananatili sa silid na naghihintay sa pagbabalik ni Kiruko. Nang makitang muli ni Kiruko si Robin, napaiyak siya. Nagulat din si Robin. Ang dalawa ay nagsasabi sa isa't isa tungkol sa kanilang mga karanasan sa paglipas ng mga taon, at ikinwento ni Kiruko ang kanyang kamalayan sa katawan ng kanyang kapatid, na labis na ikinagulat ni Robin. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma, na inihayag na nakita niya na kakaiba din ang may balbas na doktor, kaya patuloy niyang sinusubaybayan ang doktor ngunit sa huli ay nawala ito. Pagbalik niya, lumipat na ang orphanage. Kalaunan ay nakilala ni Robin si Yusami habang gumagala, at nanatili sa kanya ng 2 taon. Pagkatapos ay natuklasan niya ang kakaibang base na ito, na tila kayang magtanim ng mga halaman na maaaring umangkop sa malupit na kapaligiran. Kaya't nilinis niya ang kaparangan at nagtanim ng mga halamang nakakain dito. Ang bukid na kanyang tinaniman ay nakaakit ng maraming tao, kabilang ang mga inorganisa ng Ministry of Reconstruction. Sa tulong ng organisasyon, mabilis itong umunlad bilang isang maliit na bayan. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na Large Filtration Plant ay dahil mayroong mga kagamitan na hindi lamang nakakapagsala ng mga pinagmumulan ng tubig, kundi nakakagawa din ng kuryente. Napaka-capable ni Robin, kaya naging sub-chief siya rito. Marami pa ring gustong itanong si Kiruko, ngunit sinabihan siya ni Robin na maligo muna siya at mas makakapag-usap sila kapag malinis at komportable na ang pakiramdam niya. Habang naliligo, hindi maiwasang isipin ni Kiruko na dahil nahanap na niya ngayon si Robin, tiyak na magiging maayos ang buhay sa hinaharap. Paglabas niya ng washroom, nakita niyang nawawala ang kanyang damit. Maya-maya pa, narinig niya si Robin na naglalakad palapit. Si Kiruko ay walang bantay laban kay Robin, na nagpapahintulot sa hindi inaasahang mangyari. Talagang pinusesan siya ni Robin at iginapos. Si Robin sa sandaling ito ay nagpapakita ng isang pervert ng ngiti, at sa nakakatakot na tingin ni Kiruko, si Robin ay sumugod sa kanya. Lumipas ang 2 araw, ngunit hindi bumalik si Kiruko. Napagtanto ni Maru na maaaring nasa panganib si Kiruko. Kaya nagpasya siyang pumunta sa Large Filtration Plant para hanapin si Kiruko. Pagdating niya sa gate, pinigilan siya ng mga guard. Nang nalaman nilang nandito si Maru para kay Kiruko, nagsimula silang tumawa sa kanya. Sa loob ng 2 gabi, nakarinig sila ng ilang mga tunog mula sa silid ni Robin, at inisip nila na si Kiruko ay kasintahan ni Robin. Nang marinig ito, agad na nagalit si Maru, at pinatumba niya ang mga gwardya na humahadlang sa kanya. Sa paghahanap ng silid kung saan nakakulong si Kiruko, nagulat si Maru nang makita siyang nakatali, at hindi nagtagal ay nalaman niya kung ano ang nangyari sa kanya. Sa sandaling ito, nakita ni Maru si Robin, at ginawa niyang kapangyarihan ang kanyang galit, paulit-ulit niyang sinuntok si Robin. Nang makita na si Robin ay papatayin na ni Maru, nakalaya si Kiruko at sumugod na pigilan siya. Kahit nagalit siya kay Robin, umaasa pa rin siya na hahayaan ni Maru ang buhay nito.
Si Maru, na palaging nakikinig kay Kiruko, sa wakas ay umalis kasama siya ng walang salita. Umiiyak si Kiruko at sinisisi ang sarili sa tabi ng ilog. Akala niya ay mabuting tao si Robin pero isa pala itong hamak. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong mahina, at lahat ng nakita niya sa ngayon ay peke. Sa sandaling ito, buong tapang na ibinuhos ni Maru ang kanyang puso. Sa tingin niya si Kiruko ang pinakamagaling. Siya ang nagluluto, nagmamaneho, at nag-aalaga sa kanya habang nasa daan, at lahat ng naranasan nila ay totoo. Gusto niya si Kiruko, umaasa na mananatili siya sa tabi niya sa hinaharap, at protektahan siya nito. Nakikinig sa pag-amin ni Maru, itinapon ni Kiruko ang sarili sa kanyang mga bisig habang umiiyak. Pagkatapos huminahon, hinimay ni Kiruko ang larawan ni Robin. Ang mga fragment ay naaanod sa malayo kasama ng hangin, na nangangahulugan na si Kiruko ay nagpaalam na sa kanyang nakaraan. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Maru at Kiruko ang kanilang pakikipagsapalaran sa paghahanap ng Heaven. Ang kanilang relasyon ay nagiging mas malapit sa sandaling ito. Sa pag-alis ni Maru at Kiruko, natuklasan ng Ministry of Reconstruction na nawawala si Robin at pagkatapos ay sinisiyasat nila ang large filtration plant. Dito sila nakakita ng isang silid kung saan ang katawan ng isang halimaw ay konektado sa isang sirang katawan ng tao. Sa sobrang takot nila ay mabilis nilang isinara ang pinto, na walang ideya kung ano ang ginagawa ni Robin doon. Ngayon ay tingnan natin ang kwento ng nangyari sa Heaven. Nang matuklasan ng mga anak ng Heaven ang labas ng mundo, naisip nila na ito ang pagsubok sa kanila ng paaralan, at nagpasya silang pumunta sa kagubatan upang makahanap ng mga pahiwatig. 4 sila sa oras na ito, kabilang si Mimihaim, na gayunpaman ay natatakot sa lahat ng kakaiba sa labas. Kaya naman, nagpasya siyang bumalik pagkatapos maglakad ng ilang sandali, kasama ang isang batang lalaki na si Shiro na may gusto sa kanya. Kakaiba, sinusundan nila ang parehong daan pabalik, ngunit hindi mahanap ang lokasyon ng paaralan. Sa sandaling iyon, nahulog si Mimihaim sa panganib habang hinahanap ang paaralan, at si Shiro ay nasugatan nang iligtas siya. Hindi maintindihan ni Mimihaim kung bakit mas gugustuhin ni Shiro na masaktan kaysa protektahan ang sarili. Sinabi sa kanya ni Shiro na ito ay dahil sa kanyang pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ay inalis ni Mimihaim ang isang butones sa kanyang mga damit at ibinigay ito sa kanya, na maaaring isang ritual upang magkaroon ng intimacy sa pagitan nila. Kapansin-pansin na ang butones ay may eksaktong kaparehong logo na hinahanap ni Kiruko. Samantala, balak ng Vice Headmaster of Heaven na ibalik sa kanya ang sanggol ni Tokiya. Noon pa pala ay alam na niya na balak ng principal na gamitin ang mga batang ito para lumikha ng walang hanggang katawan, ngunit ayaw niyang malagay sa panganib ang mga bata. Kaya naman, sinasamantala niya ang paglusob sa Heaven para tumakas dito kasama ang mga bata. Narito ang isang detalye, gumawa si So Atari ng isang kaparehong sanggol upang pag-aralan ito, ngunit dahil sa pag-atake ngayon, hindi matukoy ni So Atari kung sino ang anak ni Tokiya. Ngayon na ang sitwasyon ay apurahan, si So Atari ay maaari lamang kumuha ng isang random na isa at ibigay ito kay Tokiya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tokiya na ito ay anak nila ni Kona. Habang hawak-hawak ang sanggol, nakaramdam si Tokiya ng intimacy, at nang mahahanap na niya si Kona para ibahagi ang kagalakan na ito, biglang lumitaw ang nasaktang principal at sinubukang agawin ang sanggol, na siyang pag-asa niya para sa buhay na walang hanggan. Nang mapagtanto ni Tokiya na siya ay nasa panganib, maraming pulang tentacles ang biglang sumulpot sa kanyang katawan, at pagkatapos ay kumalat sa punong guro na nagtatangkang kunin ang bata. Isang putok ng puting liwanag ang kumikislap, na sinabayan ng sigaw ng punong guro. Sa pagtatapos ng kwento, sina Mimihaim at Shiro sa paanuman ay nagtipon kasama ang iba pang 2 bata na sabay na lumabas ng Heaven at sumakay sila sa isang yate. Ang direksyon ng yate ay ang mataong lungsod ng tao. Sa pagtatapos ng huling yugto, makikita natin ang mga anak ng Heaven na patungo sa mundo ng mga tao na hindi pa nawawasak, ibig sabihin, ang kwento ng Heaven ay nangyari 15 taon na ang nakakaraan, at maaaring ang mga kakaibang bata na ito na pumapasok sa mundo ng mga tao ang nagdala ng malaking sakuna sa mundo ng tao. Kaya, ang hitsura ba ng mga kumakain ng tao ay nauugnay sa mga anak ng Heaven? Malalaman na lang natin ito sa susunod na season. Kung gusto mo ang anime na ito, tandaan na mag-subscribe sa aking channel, at bibigyan kita ng magandang recap kapag ipinalabas ang 2nd season. Salamat sa iyong suporta. See you sa susunod kong video.